Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutan natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap sa loob at sa labas ng Eat Bulaga. Pero bago yan, belated happy birthday pala. Dito po sa Porinoy Grand winner na si Yunyul Kim, binati po siya dito ng TBJ na page. Talagang sinasabi nila dito na isang lehitimo na Dabarkads na po itong si Yunyul Kim. Kasi parang palagi na po siyang nasa 'di ba? Sugod Mall mga kapatid, tapos nagpe-perform po siya doon. Kaya di malabong mangyari na isa na siya sa mga madadagdag sa Dabarkads natin. Samantalang si Tito Soto naman po ay spotted sa isang restaurant, possible na isang event ito mga Kadabarkads. Kaya naman nagkaroon po ng chance ang makapagpa-picture yung mga fans na humahanga po kay Tito Soto. Samantalang binahagi naman po ni Alan Kay ang kanilang gala dito sa Bangkok, Thailand. So last night daw po itong picture na to mga Kadabarkads, kasama po dito ni Alan Kay, si Maine Mendoza, si Chamito, and syempre andito rin si Ian Red. So ito mga Dabarkads host natin, hindi lamang po sa Itbulaga magkakabanding, 'di ba? Maging sa paglabas na rin po ng studio hanggang sa labas ng bansa, sila lang din po yung magkasama. So yan yung tinatawag na talaga namang pamilya na po ang turingan ng isa't isa sa loob ng Itbulaga. Samantalang sa mga nakakamiss po kay Atasha Mulak mga Kadabarkads, next po ni Ariel, etong ilang picture ni Atasha Mulak sa phone niya. So mukhang napagtripan na naman po ni Atasha yung phone nitong si Ariel. Sabi nga po ni Ariel, may nang trip ng cell ko. Wag na tampo, bati na tayo, Atasha Mulak. Then, nag-share po siya ng 3 picture ni Atasha. So, ayan po, ipapakita ko na lamang sa mga screen po ninyo mga Kadabarkads. And so, nagtatanong kung kailan daw ang balik ni Atasha Mulak. So, asahan natin siguro na present siya sa anniversaryo po ng Itbulaga this coming July mga Kadabarkads. Kasi, tapos na din po ang Bad Genius taping noon ni Atasha Mulak. So magandang surprise po yon ng Itbulaga pag yun po ang nangyari. So next topic naman, pag-usapan natin itong kakapasok lamang po na balita tungkol sa kalaban po ng Tito Vic and Joey na ngayon ay tila patuloy ang pagbagsak, no? Dahil dito sa sinampa pong kaso ng GMA Network. Sabi nga dito sa bagong labas na article, Tape Executive Subpina over GMA Network Estapa complaint. Naghain po ng subpina ang Quezon City Prosecutor's Office sa ilang opisyal ng Tape Television Production Exponent Inc. para dumalo sa isang mandatory mediation conference kaugnay ng 37.9 million Estapa complaint na isinampa po ng GMA Network. Nung una kasi na mediation, hindi po naka-attend etong mga executive po ng tape, and ang susunod nga po na paghaharap ay bukas, May 29, 2025. Sabi dito, itinakda ang mediation conference noong May 22 at sa darating na May 29 ayon sa ulat ng 24 oras kagabi, May 26, 2025. Sa subpina na inilabas noong May 9, inatasang dumalo sa mediation ng respondent na sina Romeo Halosos Jr., Romeo Halosos Sr., Seth Frederick P. Halosos, Michael N. Magtoto, Sinaida Benavista at Maluchua Pagar. Nakasaad sa subpina na failure to attend the mandatory mediation conferences will serve as a waiver of your right under the said department circular, and the conduct of preliminary investigation shall proceed accordingly. So, base daw po sa kanilang kontrata ay dapat mayroong mapunta sa network sa ilalim ng kanilang 2023 assignment agreement. Sa halip, ginamit daw po ng tape ang nasabing halaga para sa operational expenses ng kumpanya. Bahagi ng pahayag ng GMA, despite multiple formal demands, the funds were not transferred to GMA because they were instead used for tape operational expenses.
in violation of the trust arrangement outlined in the arraignment. GMA Network is pursuing legal action to hold the responsible officers accountable and to recover the misappropriated amount. Samantalang hindi naman nakadalo ang tape executive noong May 22 ayon sa ipinadalang pahayag ni Atty. Maggie Abraham Garduque sa GMA News Online. Abogado ng tape, nalaman lang nila ang tungkol sa reklamo noong May 22 kaya hindi sila nakadalo sa unang mediation. Saad niya on May 22 tape just learned of the complaint via news and when we check the docket section ng Office of the City Prosecutor, wala daw po. Then May 23, tape received the subpoena for mediation kaya hindi sila naka-attend. Tiniyak ng legal counsel ng tape na dadalo ang kanyang mga kliyente sa May 29. Dito ay nakatakdang magharap ang tape executive at ang kinatawan ng GMA7. Ayon pa kay Garduque, maraming meeting ang board of director ng tape ngayong Martes, May 27 upang pag-usapan ang posibleng settlement sa reklamo. So nagkaroon pala ng emergency meeting at paghaharap itong mga executive ng Tape Incorporated, no? Dahil dito sinampangang reklamo ng GMA Network. Sabi pa dito, we will schedule a meeting with the board of directors of Tape tomorrow to discuss the possible offer of settlement. If there is any, because this is a purpose of mediation for parties to come up with a compromise agreement to end the dispute and forgo with a regular preliminary investigation in criminal cases. Sa kabilang banda, kinumpirma ng legal counsel ng GMA na nakatanggap din sila ng kaparehong subpoena. So nakita natin dito sa write-ups po ng PEP na kasali po talaga dito po sa sinabina yung pangalan ni Mama Luchua Pagar. And wala po dito yung pangalan ni Mr. T. Diba? Napakalinaw po niyan. So noong May 27, 2025 pala mga Kadaver Cards, nagkaroon po ng pagtitipon or meeting etong mga executive ng Tape Incorporated para siguro mapag-bulay-bulayan yung mga gagawin po nilang action dito po sa sinampang kaso ng GMA Network. So isa lang naman po mga Kadaver Cards ang sagot dito para matapos lahat, 'di ba? Ang gusto lang naman ng GMA ay magbayad po ang tape ng 37.9 million. 'Di ba? Pag na-settle nila yun, di tapos ang kaso, 'di ba? Wala naman silang dapat pang pag-usapan itong mga tape executive kundi bayad lang po ang hinihingi ng GMA. Then, tapos na lahat. So, ano kaya yung magiging hakbang ng Tape Incorporated? Ano kaya yung i-offer nila sa GMA? Yun yung dapat nating abangan mga Kadaver Cards. So, paano hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat sa patuloy po na pagsuporta.